Nasa dulo ng mesa si Bernard sa loob ng kanyang penthouse. Kasama niya ngayon ang mga kamag-anak niya. Nakapatong ang dalawang kamay niya sa ibabaw ng lamesa. Tumikim si Tita Aurora, ang pinakamatanda sa mga naroon. Bernard, we heard about it. Totoo ba to? Surrogacy. Mabagal ang tango ni Bernard. Yes. I've already finalized everything with the clinic. In few months, magkakaroon ako ng anak. Napapitlag si Uncle Ramon. Anak? As in, bubuntisin mo ang babaeng hindi mo kilala? You're doing this alone? Hindi ko kailangang kilalanin siya. Malamig niyang sagot. Wala akong pakialam sa nanay ng anak ko. I just want an heir. Kumunot ang noo ni Aurora. You do not even believe in marriage. Ano gusto mo magkaanak? Bernard, this is insane. Napaka-impersonal. Tumayo si Bernard mula sa kanyang upuan. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at tumingin sa city lights. Marriage is a contract. Emotions are liabilities. Hindi ko kailangan ng asawa para magkaroon ng tagapagmana. Pero pamilya tayo, Bernard. Sabat ni Ramon. Hindi mo ba naisip na baka mas mabuting ipamana mo na lang sa amin yan? Kami ang tunay mong kadugo. Luminga si Bernard at nanatiling malamig pa rin ang titig sa mga ito. Exactly. Kadugo ko kayo pero hindi kayo karapat-dapat. Kundi kayo nagbubulakbol sa Europe, nasa casino naman. Kundi nagpa-party, nagpapalipas ng hangover. Anong gusto mong palabasin? Na kami ang pabigat? Singhal ni Ramon. I don't want to waste my legacy on parasites. Diretso ang sagot ni Bernard. Kaya I'm making sure my heir will be raised the way I want. Paano mo palalakihin ang mga batang yan? You don't even know how to love. Hindi ko kailangan ng love. Kailangan ko ng successor. Bernard, anak ka ng kapatid ko. Ayokong maniwalang ganito ka nakalamig. Napaka-unfair nito sa magiging anak mo. Naglakad pabalik si Bernard sa lamesa, kinuha ang dokumento at inilapag sa ibabaw nito. Here are the papers. You don't have to agree with it. You're not part of the decision. Bakit ngayon? Bakit biglaan? Tanong ni Ramon. Because I'm not getting any younger. And I won't let this empire fall into the hands of the undeserving. You can complain all you want, but nothing's going to change my mind. Saglit na tumahimik ang paligid. Tila wala nang masabi ang ibang naroon. The meeting's over. You can leave now. Dumaan si Bernard sa fertility clinic, kung saan siya regular na nagpupunta para sa medical processing ng kanyang surrogacy plan. Habang palabas siya sa consultation room, matapos ang routine na appointment, narinig niya ang mahinang usapan ng dalawang nurse sa hallway. Sayang talaga si Nurse Samantha, no? Ang galing pa naman nun. Nalugi lang talaga yung clinic nila dahil sa scam ng tatay niya. Hindi na sana niya ito papansinin, pero naitatak sa isipan niya ang pangalang Samantha. Isa sa mga application forms na na-review ng medical team bilang potential surrogate. Hindi ito ang napili ng team niya dahil hindi nagpakita ng interest. Ngunit ngayong narinig niya ang pangalan at kwento nito na curious siya. Pagkalipas ng ilang araw, sinadya niyang balikan ng klinik para makita kung nandoon si Samantha. Pagkapasok niya sa reception area, agad siyang tinapunan ng tingin ng babaeng abala sa pag-aayos ng inventory. Hindi man lang ito ngumiti. Hindi rin ito tumigil sa ginagawa. Walang impresyon sa muka. Tila sanay sa mga pasyenteng hindi nagpapakilala. Naglakad si Bernard, palapit dito. Samantha? Napalingon ito saglit. Saka muling tumingin sa hawak na clipboard. Sino sila? Matipid nitong tanong. Bernard Silvestre. Tumaas ang kilay ng babae. Ikaw pala yung nagpadala ng weird na email tungkol sa surrogacy contract. Kala ko scam yun. Hindi man lang kumurap si Bernard. It wasn't.
It's real. Huminto sa pagsusulat si Samantha at tumitig sa kanya. Kita ang inis na pinipigilan nito. Alam mo ba ang bastos ng dating ng email mo? Tipong, "Hi, I'm a billionaire. I want a baby. Do you want to carry it for me?" Like, seriously? I was direct. I don't believe in wasting time. Napailing si Samantha. Saka lumapit sa drawer at isinara ito ng may diin. Kung akala mo papayag ako dahil kailangan ko ng pera, then you really don't know me. I know about your situation. Tugon ni Bernard. Nalugi ka, hindi mo kasalanan. You were stable until your father got involved in a scam. You lost your clinic, cleaning up his mess. Wow! Sarkastikong sambit ni Samantha. Now you're stalking me? Ano to, paawa effect? Di ko kailangan magpaawa. I just want someone I can trust to carry my air. You're healthy, matalino. Hindi ka mababaw. You don't like me, which is exactly why I think you're the right choice. Bahagyang natawa si Samantha. You really think? Ang insulto ay compliment? Gusto mo magkaanak sa isang babaeng di mo gusto. Tapos, ipagkakatiwala mo ang dugot laman mo sa kanya. That's not just arrogance. That's insane. Hindi kita pipilitin. I just want you to consider the offer. Sorry, pero hindi ko kayang ihiwalay ang katawan ko sa konsensya ko. Alam mo, hindi lahat ng tao nabibili. Kahit gipit, may prinsipyo pa rin. Tumalikod si Samantha at naglakad palayo. Naiwan si Bernard sa harap ng counter. Bago tuluyang nakapasok si Samantha sa inner room, lumingon siya. At isa pa, kung gusto mo ng bata, humanap ka ng paraan na hindi nangangahulugang gamitin ang kahinaan ng ibang tao. Walang imik si Bernard, pero nanatiling nakatitig sa babae. Hindi siya sanay na tinatanggihan, lalo na sa ganitong klaseng alok. Ilang linggo ang lumipas, hindi na muling bumalik si Bernard sa clinic. Ngunit hindi rin ito tumigil sa pagpapadala ng mga emails kay Samantha. Hanggang sa dumating ang isang mensahe na hindi niya inaasahang tatamaan siya. I can clear all your family's debt, including the ones under your father's name, and I'll finance the reopening of your clinic. You'll never have to worry about money again. Ever. Just one condition. Carry my air. That's it. Matagal bago siya sumagot. Gabi nang mabasa niya ito, habang nagbibilang ng natitirang gamot na halos paubos na. Ang sahod niya, hindi na sapat kahit pambayad ng kuryente ng bahay nila. At ang klinik na dating pinangarap niyang palaguin, matagal nang sarado. Minsan naisip niyang ibenta na lang ang natirang gamit. Napatitig siya sa mensahe ni Bernard. Hindi siya galit, pero hindi rin buo ang kanyang loob. Kaya sinubukan niyang tawagan ito. Pagkabukas ng linya, walang kahit pagbati ang lalaki. Why now? Tanong agad ni Samantha. Mabilis itong sumagot. Because I know you're running out of options. And because I don't offer twice to just anyone. Saglit na katahimikan. Bumuntong hininga si Samantha. So ang gusto mo ako mag-surrogate? In exchange, babayaran mo lahat ng utang namin, tutulong ka sa klinik. Correct? I won't force you to see the child. No emotional ties. Just a clean and professional arrangement. Pero sa katawan ko manggagaling yung bata. I will carry that life inside me for 9 months. I'm not asking you to feel anything. Just to carry it. And get rewarded for it. Napapikit si Samantha. Hindi niya sigurado kung anong mas matimbang. Ang konsensya niya o ang kinabukasan ng klinik niya. Ngunit isang bagay ang malinaw. Wala siyang ibang paraan para maiangat muli ang lahat ng nawala. I need it in writing. Mahinahong sabi niya. Detailed contract at lahat ng terms dapat nakasaad na doon. I already have it. You'll receive it by morning. Ani Bernard. Okay, but just so we're clear, I'm doing this for the clinic.
Good. Not doing this for love either. I'm doing it for control. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Samantha. Sa unang pagkakataon binaba niya ang telepono nang may malinaw na desisyon. Hindi pa rin niya gusto ang ideyang yon, lalo na ugali ng lalaking yon. Pero alam niyang ito ang daang kailangan niyang tahakin. Nakahiga si Samantha sa examination bed habang maingat na ginagalaw ng OBGYN ang transducer ng ultrasound sa kanyang tiyan. Nakakunot ang noon ng doktor, tila may nakitang hindi inaasahan. Sa gilid ng silid nakatayo lang si Bernard. Nakasuksok ang dalawang kamay sa bulsa. Malamig pa rin ang itsura. Dok, wag mo po sabihin na hindi nag-implant. Kabadong tanong ni Samantha. Hindi agad sumagot ang doktor. Napatingin ito kay Bernard sa muling tumingin sa monitor. Actually, nag-implant silang lahat. Lahat? Tanong ni Samantha. What do you mean lahat? Singit naman ni Bernard. Tumikim ang doktor. 6 po. 6 embryos ang nag-implant. It's a high-order multiple pregnancy. Napamulagat si Samantha. Napaupo siya mula sa pagkakahiga. At halos mapalayo sa makina. 6? As in 6 babies? This is not a joke, right? Hindi po. I know this is shocking. Pero totoo ito. You're carrying sextuplets. Tumayo agad si Samantha. Nanginginig ang mga daliri habang pinupunasan ng ultrasound gel sa tiyan. Oh my God! This is not what I signed up for. Akala ko isa lang dapat. Hindi ito inaasahan, pero may rare chance talaga sa mga ganitong procedure. That is why we always monitor carefully. Si Bernard na natiling tahimik, nakatitig lang kay Samantha waring hindi rin makapaniwala. Napatingin si Samantha sa kanya at nakikita ang pagkalito at takot sa mga mata ng babae. Sabi mo isa lang. That was the deal, hindi 6. Do you even realize what this means sa katawan ko? Sa buhay ko? Calm down. Malamig ngunit mababa ang boses ni Bernard. We'll fix it. Fix it? You think this is a tech glitch na pwedeng i-reboot? Hindi to contract issue, Bernard. Buong katawan ko apektado rito. 6 yun. Lumapit si Samantha sa gilid ng kwarto. Tinakip ang kamay sa muka habang unti-unting tumutulo ang luha. Pwede ba ako mamatay dito? Doc? Pwede hindi ko kayanin. Kahit isang bata mahirap dalhin, what more kung 6? Then we'll get the best doctors. You'll be monitored 24/7. You'll stay somewhere safe. You won't lift a finger. Napailing si Samantha. Hindi na naitago ang panginginig ng boses. Hindi pera ang kailangan ko ngayon, Bernard. I need assurance. Kasi hindi lang katawan ko nakasalalay. Baka ito na yung huling bagay na gagawin ko sa buhay ko. Napayuko si Bernard at ngayon lang niya naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Tumingin siya sa doktor. What are the risks? Very high. Risk for preterm labor, preeclampsia, even miscarriage of 1 or more. She'll need constant support, physical and emotional. Then we do what we have to do. Money is not a problem. Just make sure she survives this. Wow. Sarkastikong sambit ni Samantha. At yung mga bata? Hindi ba naisip na may 6 na buhay din akong pinapasan? Hindi lang ito tungkol sa kung sinong matitira o hindi. Lahat sila may karapatang mabuhay. Napatingin siya kay Samantha at marahang tumango. Kung gusto mong ituloy ito, we'll do it my way. Hindi mo ako pag-aari. Hindi mo rin pag-aari ang 6 na batang nasa sinapupunan ko. This isn't just a business transaction anymore. Marahang bumuntong hininga si Bernard. Dala pa rin ang bigat ng revelasyon, pero ramdam ang unti-unting paglamig ng tensyon. Mahina siyang tumawa habang hawak ang tiyan. 6. Diyos ko. Anong klaseng karma to? Sa unang pagkakataon bahagyang napangiti si Bernard. Maybe it's not a karma. Maybe it's fate forcing us to face what we've been avoiding. Hindi sumagot si Samantha pero tumingin siya kay Bernard. At sa mga mata ng lalaking dati kinamumuhian niya, unti-unti niyang nakita ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Takot, pag-aalala, at isang uri ng paggalang.
At yun na marahil ang simula ng mas komplikado pang yugto sa kanilang dalawa. Dumating si Bernard sa penthouse na pansamantalang tinutuluyan ni Samantha. Bitbit niya ang isang eco bag na puno ng prutas, vitamins at ilang bottled drinks na hindi niya naman lubos na alam kung kailangan ba talaga. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niyang nakahiga si Samantha sa couch habang tinutusukan ng injection sa braso ng naka-duty na nurse. Pasok po, Sir Bernard. Bati ng nurse Kyla na nag-aasikaso kay Samantha. Tumango si Bernard at lumapit sa mesa. Kumusta siya? Tanong niya at inilapag ang dala sa ibabaw ng side table. Stable naman po. Medyo mahina lang ang appetite today. Pero wala pong spotting or pain. Sagot ng nurse bago nagpaalam. Babalik po ako mamayang gabi para sa monitoring. Pagkalabas ng nurse, napabuntong hininga si Samantha at bahagyang umayos na upo. Ayun na naman yung dala mo. Anong laman yan? Another gallon ng coconut water? Coconut water is good for you. Hydration. Sagot ni Bernard habang isa-isang nilabas ang laman. At ito mangosteen, sabi ng article. Bernard. Umikot ang mata ni Samantha at nagpakawala ng maikling tawa. Alam kong galing ka sa mundo ng mayayaman, pero wag mong i-google ang pagbubuntis. Umirap ang lalaki, pero hindi pa rin tinigil ang pag-aayos ng mga dala. I'm just trying to help. Hindi ko naman kasalanang wala akong alam sa buntis protocol. Exactly. Tumawa ulit si Samantha, pero may bahid na pagod sa boses nito. Kaninang umaga, tinanong mo ako kung okay lang ba sa baby ang aircon. Then kahapon, akala mo bawal akong gumalaw kahit 1 pulgada? Because you're high risk, and I don't want anything to go wrong. So excuse me, if I'm overcompensating. Napailing si Samantha at pinisilang pagitan ng mga kilay niya. Overcompensating? Bernard, sinubukan mo akong pakainin ng steamed quinoa with unsalted carrots. Do you even know what that tastes like? Healthy. Hindi, lasang kahoy. Pati yung yaya ng kapitbahay. Natawa na makita niyo yung baon ko kahapon. Then sabi mo sa akin ano gusto mong kainin. I'm not used to this, pero at least I'm here. Saad ni Bernard habang nakasandal sa upuan sa tabi niya. Natahimik si Samantha sandali. Tinitigan niya si Bernard na halatang hindi komportable, pero pilit inaaral ang bawat detalye ng pagiging maalaga. Alam mo minsan nakakainis ka. Aniya at inabot ang isa sa mga bottle juice. Pero minsan din nakakatuwa kang panoorin na parang nawawala ka sa lugar. Wow, thanks. Sarkastikong tugon ni Bernard pero bahagyang ngumiti na. Nakahilata si Samantha sa malambot na recliner. Habang si Bernard nakaupo sa kabilang sofa, nagbabasa ito ng article tungkol sa prenatal care. May hawak itong tablet. Ngunit halatang hindi naman ito lubos na iintindihan ng lahat ng binabasa. Alam mo, at this rate, baka hindi pa man isilang yung baby may in love ka na sa akin. Napatigil si Bernard sa pagbabasa. Hindi siya agad tumugon. Matalim pero kalmado ang tingin niya kay Samantha. Hindi ko i-deny yan. Mahinahon niyang sagot. Depende sa sitwasyon. Napataas ang kilay ni Samantha. Wow, akala ko magpapanik or at least natawa ka. Hindi ako nagpapanik sa hypotheticals. Pero I also don't romanticize situation. Especially not this one. Grabe ka, lagi ka may disclaimer. Para kang kontrata. Para lang malinaw. Besides, I don't believe in marriage. Not in the way most people do. Diretsong tugon ni Bernard. Napabuntong hininga si Samantha. Tumitig siya sa lalaki ng mas seryoso na ngayon. Bakit nga ba? What is it with people like you and your fear of commitment? Fear? It's not fear, Samantha. It's realism. Marriage, for most, is just a phase. You fall in love, you get married, and reality hits. Work, stress, routine, and eventually feelings fade. That's when temptation comes in. Okay, granted. May ganyang cases.
Pero hindi ba unfair na i-generalize mo lahat yon? Sa lahat ng mag-asawa? Hindi ko naman gine-generalize. Ang sinasabi ko, mas madalas mangyari yon kesa sa inaamin ng mga tao. Ang pag-ibig, hindi yan garantiya. Pero di ba nga yun ang punto ng commitment? You don't just stay because of feelings. You stay because you choose to. Kahit mahirap, kahit hindi laging romantic, pinipili mo pa rin. Bahagyang nakakunot na ang noo ni Bernard na parang sinisikap intindihin ang punto ni Samantha. At hindi lahat ng mag-asawa nag-fade ang love. Depende yun sa kung paano nila pinapangalagaan yung relasyon nila. Kung magpapatalo sila sa mundong puro tukso at distraction, ay di talo talaga. Pero kung parehong willing mag-work through it all, magtatagal. So you're saying love is a maintenance? Exactly. Hindi siya yung spark na forever nandyan. Minsan nawawala, minsan bumabalik. Pero kailangan mo trabahuhin. You can't just jump ship when things get tough. You have a point. Pero masyadong ideal. Baka kasi mali lang yung ginawa mong halimbawa. Hindi lahat ng kasal na uuwi sa wala. Hindi lahat palaging nasisira. Hindi ko naman sinasabing lahat. Pero mas pipiliin ko pa rin na huwag nang sumugal. Ngumiti si Samantha ng tipid. So mas pipiliin mong mabuhay na walang kasiguraduhan kaysa subukan na tumaya kahit may posibilidad na masaktan? Exactly. At least alam kong kontrolado ko pa rin ang sarili ko. Napailing siya at napangiti. Alam mo, kung sa debate tayo pareho tayong may point. Pero kung sa totoong buhay, hindi lahat pwedeng planuhin na eksakto. Then, let's agree on that. Life is unpredictable. Feelings even more so. Pero minsan, yung hindi mo planado yun yung pinaka-worth it. Naglalagay si Samantha ng hot compress sa kanyang likod nang marinig ang pagbukas ng pinto. Agad siyang tumingin. Pumasok ang isang lalaking nasa mid-30s. Naka-formal na coat pero hindi lang ito ngumiti. Bit-bit ito ang isang folder at may hawak ting tablet. Dumiretso ito kay Bernard na kasalukuyang binubuksan ng juice bottle para sa kanya. Sir, I've reviewed the expenses for this month. Medyo lumampas tayo sa projected budget for medical support. I suggest we trim down the spending on unnecessary comforts. Good afternoon din sa'yo. Sarkastikong bungad ni Samantha habang nakatingin sa lalaki mula ulo hanggang paa. Hindi nagpatinag ang lalaki, ni hindi siya nito tinapunan ng tingin. I'm referring to the daily organic fruit deliveries, the prenatal spa sessions, and the customized diet plan. Napakunot ang noon ni Samantha. Sorry, sino kausap mo? Feeling ko hindi ikaw may katawan na may dinadala eh. Secretary ko, si Martin. Singit ni Bernard at kalmadong iniinom ang juice. Martin, this is Samantha. Obviously, you know who she is. Tumango lang si Martin pero walang bakas ng pakikipagkaibigan sa kilos nito. Para bang nakaharap lang ito sa isang kliyente at hindi sa babaeng magdadala ng tagapagmana ng boss nito. Mr. Silvestre, I understand that this arrangement is personal, but it still involves the company resources. I'm just looking out for your interests. I appreciate that. Sagot ni Bernard na walang bahid ng tensyon sa tono. Pero I approve those expenses. Let it go. Napataas ang kilay ni Samantha. Seryoso? Ganito ba talaga ang normal dito sa mga ganitong klaseng kalakaran? Secretary na parang accountant/bodyguard? Di naman. Si Martin lang talaga yan, sanay na ako. Obviously. Ako hindi pa sanay, ang awkward niya. Nilingon siya ni Martin sa unang pagkakataon. I'm only concerned about Mr. Silvestre's well-being. Alam ko pong may malaking responsibilidad kayong dalawa sa deal na to. Ayoko lang na magkaroon ng unnecessary risks, financial or otherwise. Hindi ko kailangan na approval mo para magpa-prenatal massage. Sagot niya at halatang naiinis na. Samantha, I trust Martin. He's been with me for years. Tumahimik si Samantha pero hindi nawala ang pagkaasiwa sa mukha niya. Pinulot ni Martin ang folder at tablet. I'll just send updated expense report via email. Nito at tumalikod na walang dagdag salita. Pagkasara ng pinto, bumaling si Samantha kay Bernard. Are you sure wala siyang hidden agenda? Tumawa si Bernard ng mahina. It's annoying, yes.
but he's loyal. More loyal than some family members I've had. Loyal o possessive? Iba kasi yung concern sa control. Hindi ko gusto yung pakiramdam na parang kailangan ko pa magpaalam sa sekretary mo kung gusto kong kumain ng manggang hilaw. Do not take it personally. Martin's just wired that way. Trust issues? We both have them. Then don't let him treat me like I'm one of your investments. I'm not here for profit. I never said you were. Martin handles my empire. But this, tinuro nito ang tiyan niya. This is personal. Huminga ng malalim si Samantha. Then make sure he knows the difference. Tumango ito at sumandal at tila nag-iisip. Sabihin mo rin sa kanya, ako lang ang pwedeng magbawas ng budget sa cravings ko, siya bawal. Lumipas ang 2 buwan. Mula ng huling beses na nakita ni Samantha si Bernard sa penthouse. Si Martin lang ang patuloy na dumadalaw. Habang lumalaki ang tiyan niya, lalo ring bumibigat ang pakiramdam sa dibdib ni Samantha. Hindi na lang siya basta surrogate. Dahil ramdam niya na may koneksyon siya sa mga batang dinadala niya. At sa kabila ng lahat, umaasa pa rin siyang sisilipan lang si Bernard kahit isang beses bago siya manganak. Ngunit hindi dumating ang araw na yon. Isang gabi sa ospital kapapanganak lang ni Samantha sa 6 na malulusog na sanggol. Nakahiga siya, namumutla at pagod, ngunit may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pinagmasdan niya ang mga nurse na inaalagaan ng mga sanggol. Pumasok si Martin. Suot ang karaniwan nitong formal na bihis. Wala ni bakas ng emosyon sa mukha nito. Congratulations. Everything went smoothly. The babies are in good condition. Napatingin si Samantha sa likod ng lalaki. Hinahanap ang isang pamilyar na muka. Nasaan si Bernard? Mahinang tanong niya. He's not coming. Nanigas sa mga daliri ni Samantha habang nakahawak sa kumot. Nangako siyang pupunta. Sinabi niya gusto niya makita ang mga bata. Nagbago isip niya. May iba na siyang priorities ngayon. Ayaw niya magkaroon ng emotional attachment. Priorities? Priorities talaga. Hindi ba't sinabi niya na babayaran niya utang ng pamilya ko? At tutulungan niyang maisalba ang klinik namin? In exchange for carrying these children? Tumikim si Martin. That's no longer part of the arrangement. Mahinahon itong sinabi. Mr. Silvestre did not release the promised amount. Legally, he is still within bounds. Wala nakasad sa kontrata na kailangang iligtas ang klinik niyo. Oral arrangement lang yun. Napaupo si Samantha, hindi alintana ang sakit ng katawan. So you're telling me na wala akong makukuha? Wala ni isa mang natupad sa pangako niya? I'm here to take the children. And if you cooperate, we can give you the standard compensation stated in the contract. Enough to live comfortably. Comfortably? Do you really think I can be comfortable knowing I was used, lied, and left behind? Nagtagpo ang tingin nila. Nanginginig sa galit si Samantha sa narinig. Hindi mo sila makukuha. Mariing sambit niya. Excuse me? Hindi mo sila makukuha, Martin. Hindi sila package na pwede mong i-deliver sa opisina ni Bernard. Kung ayaw niyang panindigan ng mga anak niya, ako ang gagawa nun. Wala kang legal claim. The contract. Sue me. Pero hindi niyo ako mabibili. Hindi niyo ako pwedeng tratuhin na parang incubator lang. Sa tulong ng isang kaibigang nurse at ilang taong nagtitiwala sa kanya, nakalabas si Samantha ng Maynila kasama ang 6 na sanggol. Sa isang lumang van, tinatahak nila ang mahaba at malubak na daan patungong Mindoro, kung saan tahimik na namumuhay ang kanyang lolo't lola. Hawak ang isang sanggol, habang nagpapadede ng isa pa, marahang hinaplos si Samantha ang noo ng isa pang natutulog sa duyan. Walang kwenta ang ama niyo. Akala ko pa naman magbabago. Bumuntong hininga siya. Sayang sana. At nahulog na ako sa gagong yun. Kahit masyado kaming opposite sa isa't isa. Pero siguro tama na rin to. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo pababayaan. Anak ko pa rin kayo, ako pa rin ang nagluwal sa inyo. Mainit ang hapon sa baryo sa Mindoro. Naglalakad pa uwi ang 6 na bata galing paaralan. Bitbit ang kanika nilang bag. Magkakapatid sila. Kahit iba-iba ang hulma ng muka, kulay ng balat at estilo ng buhok. Nauna si Basti, ang panganay sa 6.
Siya ang pinakamaingat at mahilig sa science books. Katabi niya si Tala, na mahilig sa nature. Sumunod si Jiro, na may kabibuhan at laging may baong jokes. Si Anya, ang fashionista ng grupo, naka-sparkly headband. Habang naglalakad sa alikabok, si Enzo palaban at matigas ang ulo, at may slingshot sa bulsa, at si Luna, ang bunso, pero matapang pagdating sa pakikipag-away. Habang naglalakad sila sa gilid, may biglang sumalpok sa kalsada. Napasigaw ang anim, mabilis na nagsipagtakbuhan palayo. Isang itim na luxury car ang bumangga sa puno sa tabi ng daan. Umusok ito at tumilamsik ang tubig at langis sa hood. Napahinto ang anim at nagkatinginan. Kuya Basti, aksidente yun, dapat tulungan natin, sabi ni Tala. Hawak ang backpack niya na may teddy bear sa zipper. Wait lang, baka bad guy yan, sabat ni Enzo at inilabas ang kanyang slingshot. Di yan bad guy, kasi may kotse siyang mahal, baka artista, sagot ni Anya. Or alien na mukhang tao? Ani Jiro. Lumapit ang anim sa kotse, nakita nila ang isang lalaking may suot na branded polo at mamahaling relo. Tila nawalan to ng malay pero humihinga pa. Kailangan natin ng first aid kit, wala ba kayo dyan? Ako bahala sa ABC. Sabay taas ng kamay ni Tala. Ano yung ABC? Airway, breathing, circulation. Nilapitan nila ang lalaki. Naglabas ng maliit na alcohol mula sa bag ni Jiro. Si Anya naman kumuha ng towel at pinunasan ng noon ng lalaki. Luna, tignan mo may sugat siya. Utos ni Basti. Tumango si Luna at sinilip ang braso ng lalaki. May kaskas pero hindi naman malala. Wala namang dugo pero amoy mamahaling pabango. Sir, gising po! Sigaw ni Jiro habang tinatapik-tapik ang pisngi ng lalaki. Dahan-dahang minulat ni Bernard ang mga mata. What happened? Naaksidente ka po. Magalang na sagot ni Tala. Napatingin si Bernard sa anim. Sino kayo? Nasaan ang driver ko? At puro bata nakapaligid sa akin. We are your rescuers! Sabay taas ng kamay ni Luna. Para po kaming medics, pero maliliit kami. Dagdag ni Anya. Magkaibigan ba kayo? Nagkatinginan ng anim at saglit silang natahimik. Ano sa tingin mo? Hindi naman lahat ng magkakapatid kailangan magkamukha, di ba? Wait, magkapatid? Really? Hindi makapaniwalang usal ni Bernard. Opo. Sabi ni Mama, hindi kailangan magka-face para magka-love. Napakunot ang noo ni Bernard, pero hindi na siya nagtanong pa. May tinatawagan po ba kayong tao? Emergency contact? Tanong ni Basti. Yes, pero hindi ko na maalala number niya. Mas mabuti po, magpahinga muna kayo. Diyan na lang po muna kayo, don't worry, kami bahala. Kuya Basti, tawagin natin si Mama. Biglang napatigil si Bernard. Mama niyo? Opo, si Mama Samantha. Dagdag ni Jiro. Napadilat ng mabuti si Bernard. Para bang tinamaan siya ng kidlat. Wait, what did you say? Si Mama Samantha po. Kilala niyo po? Samantha? Yup, Mama namin. Kami po yung mga pinaglihi sa 3 box ng ice cream at 7 itlog. Napakagat labi si Bernard. Hindi siya makagalaw. Lumingon si Enzo sa kanya. Sir, mukha ka po nakita ng multo. Tumawa si Jiro. At muntik na po talaga kayo maging multo. Nagtawanan ang anim. Sa sobrang gulat ni Bernard, napaupo siya ulit dahil sa realisasyon. 6 kayo? Yup, at sexoplats kami ni Mama. Sagot ni Luna at nag-peace sign pa. Hindi makapagsalita si Bernard habang pinagmamasa ng 6 na bata ngayon masayang nagkukulitan sa harapan niya. Parang may bumagsak sa puso niya. Nang mapagmastan ang 6 na yon. Lahat ng mga ito may kanya-kanyang personalidad, kilos at tinig, pero may isang bagay na pare-pareho. Ang mga mata ng mga ito. Hindi niya alam kung guni-guni lang niya, pero ang mga mata nila parang sa kanya. Sir, okay lang po kayo? Tanong ni Basti na tila napansin ang pamumutla niya. I'm fine. Just a little dizzy. Can I meet your mother? Ay,
Oo po. Pupunta po kami sa bahay. Malapit lang po yon. Gusto niyo po sumama? Sagot ni Anya. Lumingon si Bernard sa kanyang sirang sasakyan. Wala siyang ibang mapupuntahan at ang utak niya tila gustong sumabog sa daming tanong. Sure, kung di nakakahiya. Di po. Mahilig si mama sa bisita lalo na kung pogi. Singit ni Jiro at tumawa. Ngumiti si Bernard. Pero mabilis ding naglaho ang ngiting yun nang muling pumasok sa isipan niya ang sinabi noon ni Martin. Sinabi nitong tumakas si Samantha. Bit-bit ang mga bata. Pinagtakpan daw ang records sa klinik. Pinaghiwa-hiwalay at pinaampon. Binalita sa kanya na hindi na sila mahahanap. At ang mas masakit sa sinabi ni Martin, ginawa lang ni Samantha na negosyo ang pagkabuntis. Na hindi to kailanman naging tunay na ina. Na ginamit lang siya para sa pera. Investment lang daw ang mga bata. Mahinang napabulong si Bernard. Po? Tanong ni Tala na nakatingala sa kanya. Wala. Nothing. I was just thinking out loud. Habang papalapit sila sa bahay, lalong lumalaki ang kaba sa dibdib ni Bernard. Kung totoo man ang lahat ng sinabi ni Martin, bakit tila masaya ang mga batang ito? Bakit magaan ang loob nila sa babaeng ina nila? At kung totoo ngang si Samantha yon, si Samantha na nakilala niya noon bilang palaban, simple at may matatag na prinsipyo, paano ito naging ganito kasamang tao? Pero pinakita sa kanya noon ni Martin ang mga papeles. At dahil doon natanggap na lang ni Bernard na wala na ang mga bata. Na nagkamali siya sa pagkakakilala kay Samantha. Sir, ready ka na ma-meet si Mama? Nakangiting tanong ni Luna at parang excited pa. Yes, I think. Sagot niya, bagaman hindi sigurado. Ang Mama Samantha niyo ba, mabait ba? Mabait, sobra. Saad ng anim na halos sabay-sabay pa. Pero scary pag galit, yun ba parang salubong yung kilay? Pero ang sarap niya magluto. Saad ni Tala. Tapos mahilig siya sa tanim, lagi may hawak na tabo. Mahilig din magkwento, lalo na pagtungkol sa past niya. Pero hindi niya po sinasabi yung love life niya. Napahinto si Bernard. Never? Never po. Sabi niya basta tapos na daw yun. Hindi raw lahat ng lalaki kayang panindigan ng anak. Tumigil si Bernard sa paglalakad. Nanuyo ang lalamunan niya. Hindi pa rin niya masabi kung si Samantha ba talagang tinutukoy nila. Pero bawat salita ng mga bata, unti-unting umaayon sa taong kilala niya noon. Sir, tara na po. Nandiyan na tayo, oh. Turo ni Luna sa maliit na bahay. May mga paso sa harap. May nakasampay na uniforme. Ng nurse. Huminga ng malalim si Bernard. Pasok na po kayo. Surpresahin natin si Mama. Biglang natigilan si Bernard. Wait, baka hindi maganda ang timing. Kaya po ba kilala niyo si Mama? Hindi ako sigurado eh. Ba't gusto niyo pong makita siya? Because I think she might be someone I lost a long time ago. Nagkatingin na ng anim at mukhang nalilito. Pero bago pa sila makapagtanong, muli bumukas ang pinto. Mga anak, ba't ang tagal niyo? Anong? Tumigil si Samantha sa paglalakad na makita si Bernard. Nanlaki ang kanyang mga mata na magtagpo ang tingin nila ng lalaki. Si Bernard naman parang nanigas. Samantha? Ikaw si Samantha, right? Halos hindi makakilo si Samantha. Napatingin siya sa anim na bata tapos kay Bernard. Tapos muli binalik ang tingin sa lalaki. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Samantha at malamig na tinignan ng lalaki. May nangyaring aksidente. Ako ang nabangga. Sila ang tumulong sa akin. Sila raw ang mga anak mo. Bakit ka nandito? Humigpit ang hawak ni Bernard sa kanyang bag. Kasi gusto ko malaman kung totoo bang ikaw ang ina nila. At kung totoo bang ikaw ang Samantha na umalis. Umalis? Dan di mo tinupad yung pangako mo, Bernard. Nagulat ang lalaki. Ano ibig mo sabihin? Tanungin mo sarili mo. Sino ba ang nagtaksil? Sino hindi tumupad sa usapan? Napatingin ng anim sa isa't isa at di na makapagsalita. Mahinang ungol lang narinig ni Samantha mula sa lalaki na kahiga sa sofa. Dahan-dahang iminulat ni Bernard ang mga mata. Napansin niyang may benda ang kaliwang bahagi ng kanyang tagiliran.
Nasaan sila? Inatid ko muna sa kapitbahay. Nahimatay ka kanina pagdating mo kasama ang mga bata. Hindi ko alam na may sugat ako. Pasensya na kung nagdulot pa ako ng istorbo sa'yo. Hindi siya sinagot ni Samantha. Nakatingin lang ito at walang emosyon ng muka. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Bernard. I should be the one asking questions here. Bakit mo itinakbo ang mga bata? Tinupad ko ang kasunduan natin. I gave you what you needed. Napangiti si Samantha ng mapait. Puno ng galit ang mga mata. You gave me what I needed? Ano yun? Bernard, asan? Dahil ni isang kusing, ni tawag, ni kahit anong pagdamay bago ako manganak wala. Not a single message? Not a single effort to know kung buhay pa ba kami ng mga anak mo? That's not true. Sagot ni Bernard, pinilit niyang bumangon pero napangiwi siya sa sakit. I trusted Martin. He said you left, you took the babies, and he showed me the papers. Papers? Papel? Yun ang basihan mo sa lahat? Hindi mo man lang ako hinanap? Hindi mo man lang sinubukang alamin kung ano nangyari sa amin? Martin handled everything. He said you sold the baby, Samantha. Napaatras si Samantha para siyang sinampal sa muka. Tumayo siya at nagpalakad-lakad pabalik-balik. Halos hindi makahinga sa bigat na narinig. So that's what you believed? That I use our children as what? Business transaction? Na ginawa ko investment ang mga batang pinili kong buhay na halos ikamatay ko? Tumayo si Bernard. I had no reason to doubt him. He had all the proof. You had every reason to doubt him. Kung kilala mo lang ako kahit konti. But no, you chose the man who made the deal over the woman who carried your children. That says a lot about you. Nanahimik si Bernard. Wala siyang maitanggi. Hindi niya kayang banggain ang tinig ni Samantha na kahit hindi ito gaanong sumisigaw matalim ang bawat salita. Alam mo ba, na kahit araw-araw akong duguan, kahit gabi-gabing iniisip kong baka hindi ko kayanin, yung 6 na yan na buhayin sa tiyan ko, umaasa akong darating ka na maybe, just maybe, you'd show up even once. I was ready. I was building a home. I was setting everything up para paglabas nila maayos ang lahat. Then where were you, Bernard? You built a home for whom? For a lie? I trusted Martin with everything. You don't understand how long I've known that man. I thought I was protecting you. Mariing sagot ni Bernard. Well, you did not. You chose convenience over truth. At hindi ko kailangan makinig pa sa mga rason mo. Samantha, please, just let me explain. No, di mo kailangan magpaliwanag. Kasi kahit anong paliwanag mo ngayon, hindi mo na maibabalik yung panahon. Hindi mo nakita kung paano sila lumaki. Hindi mo alam kung ilang beses ako muntik mawala ng pag-asa at ngayon. Kung hindi ka aksidenteng napadpad dito, siguro hanggang ngayon hindi mo pa alam. Kaya please umalis ka na. Ayoko nang makita ka, Samantha. Umalis ka! Habang kaya ko pang kontrolin ang sarili ko. Walang magawa si Bernard kundi tumango. Kahit di pa maayos ang pakiramdam niya. Mabigat ang hakbang. Ni Bernard papasok sa boardroom. Kasunod yan 2 legal counsel at si Eliza, ang assistant secretary na dating nasibak dahil sa maling akusasyon. Nasa loob na si Martin. Nakaupo ito sa dulo ng mahabang mesa. Panatag ang mukha nito, pero hindi maikakailang bahagyang kabas sa mga mata. Tumayo siya sa harap ni Martin habang hawak ang isang folder na may makapal na dokumento. Martin, ilang taon kitang pinagkatiwalaan. You had access to everything, bank approvals, legal papers, pati personal kong calendar. At ganito mo gagamitin ang tiwalang yon? Tahimik lang si Martin. Umiling si Bernard sa ibinagsak ang folder sa mesa at nagkalat ang mga papel sa lakas ng impact. Care to explain kung ba't ngayon ko lang ito nakikita? Humugot ng malalim na hininga si Martin. Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin. I was protecting you. Protecting me. Umiling si Bernard halatang dismayado sa kababawan ng sagot. Tinanggal mo lahat ng updates tungkol sa pagbubuntis ni Samantha. Pinalabas mong pinutol niya ang kasunduan. Dinivert mo pa ang bayad. That's not protection, Martin. That's sabotage. She rejected me before, Bernard.
Singhal ni Martin at sa wakas pumutok ang damdamin nitong tinatago. Nag-apply ako sa klinik niya dati, tinanggihan niya ako. Kailangan ko yung trabaho na hindi man lang niya ako binigyan ng chance. Napatingin si Bernard dito at hindi makapaniwala. So let me get this straight. Ani Bernard ng mahinahon. Dahil lang sa hindi ka natanggap sa klinik niya, ginulo mo ang buhay ng babaeng yan. You lied to me. You stole from me. Binura mo sa larawan ng ina ng mga anak ko. It wasn't just that. Minamaliit niya ako. No, Martin. Ang totoo, minamaliit mo ang sarili mo. At hindi kasalanan ni Samantha yon. You ruined an entire family's foundation dahil lang sa nasaktan mong pride. I did what I thought was right. No. Ginawa mo lang kung ano nagpapakain sa bitterness mo. At ngayon, harapin mo ang consequences. Tumango ang isa sa mga abogado. Ready na po ang charges, sir. Fraud, embezzlement, obstruction at falsification of documents. Lumapit si Bernard kay Martin. Let me be clear. Hindi ka lang nakaalam sa negosyo. You interfered with my right na makilala ang mga anak ko. You stole time I can never get back. Lahat yan dahil lang sa isang job rejection. Tahimik pa rin si Martin na hindi na ito makatingin sa mga mata ni Bernard. You'll pay for this. Not just legally, but morally. Sana dumating ang araw na ma-realize mo kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa ng pagiging makitig ang pag-iisip mo. Dumating ang mga security personnel. Tumayo ang mga abogado at sinanyasan si Martin na sumama sa kanila. Lumabas ito kasunod ng gwardya. Pagkaupo ni Bernard sa dulo ng mesa, sumandal siya at napapikit. Hindi dahil sa pagod ng katawan kundi dahil sa bigat ng nasirang tiwala. Sir, mahinang tawag ni Eliza. You okay? No, but I will be. After I see Samantha. Anong ginagawa mo dito? Tanong na naman ni Samantha na makita si Bernard sa bahay nila. Can we talk? Wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Pero kailangan mo marinig ang totoo. Tumango si Samantha. Tumalikod siya at pumasok sa loob. Naiwan si Bernard na nakasunod niya. Naupo sila sa sala at magkalayo ang kanilang pagitan. I found out everything. Si Martin siya ang may gawa ng lahat. He took the money, hid the papers, deleted every update about you. Even the medical reports. All because you rejected him years ago sa clinic. Napailing si Samantha at mapait na tumawa. So all this time, dahil lang sa ego ng isang lalaki pinagbayad ako ng mahal. I'm sorry. Sorry? Do you know how long I waited for you? How many times I questioned myself kung may mali ba akong ginawa para bigla mo na lang ako talikuran? I carry those sextuplets alone. I almost died giving birth. Doon mo lang nalaman? I trusted the wrong person. Masyado akong kampante. I thought because he's been loyal for years, he would never betray me. I was wrong. That's the thing, Bernard. Mariin ang boses ni Samantha. You put too much trust in someone just because may utang na loob ka sa kanya. That's not how trust works. Hindi yan nababatay sa nakaraan, kundi sa kung anong pinapakita nila sa kasalukuyan. Naniniwala kasi ako na kapag tinulungan mo isang tao, hindi kanya tatraydorin. At yan ang maling paniniwala. Kahit ilang beses ka pang tumulong sa isang tao, kahit ilang taon pa kayo magkasama, tao pa rin yun. At ang tao kayang talikuran ng integridad kapag pera na ang usapan. Napayuko si Bernard at hindi siya makatingin. That's the harsh truth. Di lahat ng mabait mapagkakatiwalaan at minsan, kahit yung matagal nang nasa tabi mo, siya pa yung unang maninira sa'yo. I should have been there for you. At kahit anong paliwanag ko ngayon, hindi na mababalik yung mga taong nawala. You're right. Hindi mo na mababawi pero at least ngayon, alam mo na kung gaano kahalaga maging mapanuri sa tiwala. Trust is like glass, Bernard. Once it's broken, you can never piece it back. But the cracks stays the same. Pero wala akong karapatan na hindi kayo pakilala sa kanila. Dahil galing pa rin sila sa'yo. Kasangkapan lang naman ako para mailuwal sila. Sabay-sabay na sumigaw ang 6 na bata habang nag-uunahang yumakap kay Bernard pag uwi niya mula opisina. Maluwag ang kanyang yakap sa bawat isa, ngunit puno ito ng lambing.
Ilang linggo pa lang simula ng manirahan ng sextuplet sa mansyon, pero parang matagal na silang sanay sa bagong tahanan. Sa malaking sala sabay-sabay silang naupo sa carpet. Si Bernard, nakaupo sa gitna nila habang tinutulungan si Luna sa math homework. Si Enzo at Jiro, naghahabulan ng laruang kotse, habang si Anya, Tala at Basti, nagpipinta sa isang canvas board. Ngunit kahit masaya, may tanong na unti-unting sumisiksik sa isip ng bawat isa lalo na sa mga bata. Daddy? Tanong ni Tala habang pinupunasan ng kamay sa apron. Yes, sweetheart. Bakit di na po madalas dumadalaw si Mama? Napatingin si Bernard sa anak. Bumagal ang kilos ng kamay niya nang maiabot ang tubig. She's busy sa work, baby. She just opened the clinic. Pero mahal na mahal niya kayo. She'll visit again, promise. Pero dati po araw-araw siya nandito. Sabat ni Enzo. Ngayon po parang di na siya tumatagal kapag bumibisita. Hindi niya sinagot ito. Nilingon niya ang anim at napansin niyang pare-pareho ang tingin ng mga ito, na malungkot at puno ng tanong. Tumayo siya at inalok sila ng sorbetes at pansamantalang iniba ang usapan. Thank you sa pagpunta. Sabi ni Bernard at pinagbuksan si Samantha ng gate. Mabilis lang ako, may appointment din ako mamaya sa clinic. Tumango siya at sinamahan si Samantha sa garden. Puminto si Bernard sa ilalim ng isang puno. Why did you give them up so easily? Hinawakan nito ang strap ng bag nito. Saglit na tumingin sa langit si Samantha. Saka nagsalita. Di ko sila basta-basta isinuko, Bernard. Pinakawalan ko sila dahil kailangan. Pero hindi mo man lang pinaglaban ang sarili mo. Di mo kinausap basta ka nalang pumayag at umalis. Because I made a promise. Bago pa man sila mabuo, I knew my wrong. I agreed to carry them and not own them. I was never meant to be their mother, Bernard. Not legally, not technically. Because I was just a vessel. Katawan ko ang ginamit, oo, pero ikaw ang ama. At hindi ako ang ina nila. Samantha, huwag mo sabihin yan. Ikaw ang nagmalaki sa kanila. Nanatili ka, isinakripisyo mo ang lahat. Hindi lang yun pagiging vessel. That's being a mother. Siguro. Ani Samantha na bahagyang napangiti. Pero alam ko rin kung saan ang lugar ko. Alam kong kailangan ako ng mga bata noon kaya inalagaan ko sila. Pero alam ko rin kung kailan ako dapat umatras. Hindi to laban sa isang bagay na alam kong hindi na may paglalaban pa. Nasa iyo na yung mga bata. Ligtas sila. May mas maayos na buhay. At mas may kakayahan ka kaysa sa akin. Mas maayos ang mundo mo. At sa totoo lang, hindi ko kayang guluhin ang isip nila. Paano may papaliwanag sa 6 na bata na ako ang nagsilang sa kanila? Pero hindi ako ang tunay nilang ina. Natahimik si Bernard. Hindi niya mahanap ang tamang sagot. Pwede mo naman sana ipaglaban pa rin sila. Ngumiti si Samantha ng mapait. Pinaglaban ko na sila. Sa loob ng maraming taon, ako ang nag-alaga, ako ang nagpalaki. Ako ang bumabangon tuwing madaling araw kahit na puyat ako. I gave my fight. But this time, I choose peace over presence. Hindi lahat ng laban kailangan panalunin. Sometimes, choosing to let go is the most loving thing you can do for yourself. Hindi mo man lang sinabi sa kanila. Because that's not their burden to carry, Bernard. Hindi nila kasalanan na naging kasunduan natin. They deserve to love you as their father, without confusion. If one day they ask then, I'll tell them the truth. Gently, but not now. I'm sorry. For everything. For trusting the wrong person, for doubting you. Trust is fragile. You gave yours to Martin without question, and I get it. You had history. But that's the lesson, isn't it? Hindi porket tinulungan ka na isang tao minsan ibig sabihin na yun na yung buong pagkatao niya. Hindi porket matagal mo na siyang kilala, dapat pagkatiwalaan mo siya sa lahat. Trust should be earned continuously, not stored like savings. Tumango si Bernard at ngumiti. And if money's involved, that's when real character shows.
Exactly. Dahil kahit sinong tao pwedeng matuksong tumalikod sa integridad, lalo na kapag salapi na ang kapalit. Natahimik silang muli. I miss them every day. But this is how I show my love. Now, by stepping back when I have to. I hope someday they'll understand. They will, if you raise them right. Mama Samantha! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata nang pumasok sila sa maliit na klinik ni Samantha. Agad siyang sinalubong ng anim. Yakap dito, halik doon, tawanan at sigawan at tila babuong linggo silang hindi nagkita. Napangiti si Samantha. Bahagya siyang napaatras at tinanggap ang sunod-sunod na yakap. Hey, easy lang, baka may mabangga kayo. Tawa niya at yumuko upang yakapin si Luna at Tala. Nasa likuran lang si Bernard, nakasuksok ang kamay nito sa bulsa ng pantalon habang pinagmamasdan ng tagpo. Pagkatapos ng ilang minuto ng tawanan at kwentuhan, lumapit si Samantha kay Bernard. Di mo sinabing pupunta kayo, they insisted. O baka ikaw talaga may gusto? Natatawang sabi ni Samantha at tinapik ang braso niya. Isang matangkad na lalaki ang pumasok sa klinik, naka-long sleeves na nakatupi ang manggas. May dalang blueprint tube at hawak ang isang iced coffee. Agad itong ngumiti pagkakita kay Samantha. Hey, brought your favorite. Sabi ng lalaki sabay inabot ang inumin. Oh Michael, thank you. Guys, this is Architect Michael. I've mentioned him before, di ba? He's helping us redesign the expansion of the clinic. Napatingin ang mga bata kay Michael. Si Bernard naman tahimik pa rin ngunit halatang may pagbabago sa ekspresyon. Bahagyang umigting ang panga at mas lalong lumalim ang titig sa bagong dating. Hi kids! Wow, dami niyo pala. Kumindat pa ito kay Enzo. We're 6. Sextuplets po kami. Sagot ni Basti. Talaga? That's amazing. Teka, ibig sabihin ikaw mami nila? Tanong nito kay Samantha habang nakangiti. Bago pa makasagot si Samantha, sumingit na si Bernard. She raised them. Tumahimik si Michael at hindi agad nakasagot. Napilitan na lang umiti si Samantha sa tagpo. Bernard, come on. They're visiting lang. Anyway, may appointment ka, di ba? Yeah, pero pwede kitang hintayin. Actually, sabat ni Bernard at diretso ang tingin kay Samantha. Pwede ba kita makausap saglit lang? Nagkatinginan ng dalawa pero tumango si Samantha. Kids, maglaro muna kayo sa waiting area ha. Ate Lani will give you snacks. Nang maglakad na palayo ang mga bata kasama si Lani, lumipat sina Bernard at Samantha sa maliit na consultation room. Okay, ano to? You're being unusually intense. Tanong ni Samantha nang maisara ang pinto. Michael? Yeah, we're dating. 2 months na actually. Why? So habang hindi ako aware, meron ka na palang tinatago. Hindi ko tinatago, Bernard. Wala naman tayo relasyon para ipaalam ko pa sa'yo, di ba? Tumango si Bernard. Right. Pero ito lang sasabihin ko, Samantha. Hindi ko gusto na may ibang lalaki ang maaligid sa'yo. Napakunot ang noon ni Samantha. Excuse me? I'm serious. If you're going to entertain someone, not him. Anyone but him. Why? What gives you the right to say that? Natawa si Samantha pero may bahid ng inis ang kanyang tinig. You had all the chances, and now you're telling me how to live my life? I'm not saying this not to control you. Pero kung pipili ka rin lang ng lalaki, ako na lang. Ano? Yeah. Kung ayaw mo sagutin si Michael, then let me be the one na laging kasama mo. Ako na lang maliligaw sa'yo kaysa ibang tao. Natawa si Samantha at napaupo sa swivel chair. You're unbelievable, you know. You're not even the relationship type, Bernard. Maybe not. Pero you once told me it depends sa sitwasyon. Yeah, pero ikaw mismo nagsabi nun, you don't believe in marriage, in forever, in labels. At sinabi ko rin na depende sa sitwasyon. Mali natin baka mag-workout tayo. We already have kids. Nagkibit-balikat si Samantha pero hindi na siya natawa. Bernard, I don't want to get hurt again. Michael may be boring to you but he's consistent. Maayos siya. Di siya controlling. I'm not controlling you. I'm being honest.
Honest or just territorial? Sarkastikong sagot ng babae. You don't get to come in here and dictate who I should or shouldn't date just because you feel something. Hindi ko to sasabihin. Wala akong nararamdaman. I'm not promising anything. Pero gusto ko lang iparating na people can change. Beliefs change. Especially when the right person comes along. Napatingin si Samantha sa kanya ng matagal. At sa tingin mo ako yung tamang tao para sa'yo? Is that it? Hindi sumagot si Bernard pero ngumiti siya. Wala ko ipapangako. Pero I won't say all this if I didn't want to try. Okay. But if you ever pull this stunt again in front of Michael, I'm kicking you out. Ngumiti si Bernard. Okay. Nasa harap ni Bernard ang kumpirmadong ulat mula sa International Legal Team. May 3 magkakaibang bansa kung saan na-trace ang paggamit ng kanyang pangalan at pirma sa mga fertility transactions. Wala na siyang ibang nararamdaman kundi panggigigil at pagsisisi. Ilang taon niyang pinagkatiwalaan si Martin. Hindi niya naisip na darating ang ganung punto. Narinig niyang bumukas ang pinto, lumingon siya at nakita si Samantha na may bitbit na 2 tasa ng kape. Lumapit ito at naupo sa tabi niya sa couch. Nag-text si Attorney Raval, may update ba? Tanong ni Samantha at inabot ang 1 tasa sa kanya. Kinuha ni Bernard ang kape ngunit hindi siya nagsalita agad. Inabot niya ang laptop at binaling kay Samantha ang screen. Basahin mo. Tahimik na binasa ni Samantha ang laman ng sulat. Habang lumalalim ang binabasa, unti-unti ring nababakas sa kanyang mukha ang pagkabigla. Nang matapos, binitawan niya ang malalalim na buntong hininga. So, ibinenta niya yung mga frozen embryos? Ginamit yung pangalan ko, pati pirma ko for years. Nagtayo sila ng ghost account under my name. Sinamantala nila yung legal rights na wala akong inaprubahan. Nakalista doon, nag-donate daw ako ng embryos para sa surrogacy programs abroad. Wait, hindi ba dapat may consent ka para doon? Exactly. Pero may mga dokumentong pinirmahan at lahat ay forged. At dahil matagal ko siyang pinagkatiwalaan sa mga legal forms at medical papers, hindi agad napansin ng legal team. Bernard, this is serious. I know. There could be children, biological siblings ng mga anak natin, somewhere in the world. Wala silang kaalam-alam na ginawa lang silang produkto para kumita. Then let's do something about it. Hindi to pwedeng hindi aksyonan. Hindi lang dahil sa pangalan mo, kundi dahil may mga batang nadamay rito. Nagulat si Bernard. You're saying you'll help me? Of course I will. Hindi lang ikaw ang ama ng mga anak ko, kundi dahil partner kita ngayon sa lahat. Napalunok si Bernard. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng suporta. Hindi gaya ng conditional trust na ibinigay sa kanya ng tao na kapaligid sa kanya noon. Iba si Samantha. Hindi ko alam kung paano sisimulan lahat ng to. It feels overwhelming. And step by step, sagot ng babae. Kukuha tayo ng legal team, ipapaimbestiga lahat ng kasangkot, and if possible, we reach out sa mga clinics abroad. We'll clean this up. Para sa mga anak natin, para sa pangalan mo, at para na rin sa mga batang nabuo sa maling paraan. Paano kung di nila ako tanggapin? What if those children don't want anything to do with me? Then that's their right. Pero ang mahalaga, hindi mo sila iniwan sa dilim. Hindi mo sila binalawala. That's more than enough. Thank you. For staying, for believing, even when I didn't deserve it. Bernard, sabi ni Samantha at nilapat ang kamay sa pisngi nito. Lahat naman tayo sumasablay. Pero ang mahalaga, may ginagawa ka para itama. Di kita pinili dahil perpekto ka. Pinili kita kasi marunong ka matuto. Hindi inakala ni Bernard na darating siya sa ganitong punto, na ang babaeng dating bahagi lang ng isang kontrata, naging sentro na ng mundo niya. Napahawak siya sa batok habang marahang naupo sa tabi ni Samantha. Mahinang boses ang narinig niya kahit hindi pa ito dumidilat. Tagal mo yata nakatitig. May dumi ba ako sa muka? Wala naman. Gusto lang kitang pagmasdan. Whoa. Did you just say that out loud? Tumaas ang isang kilay ni Bernard. I did. Weird, no? Very. Kasi dati di ka marunong magsabi ng kahit ano may halong emosyon. Laging logical, laging calculated.
I'm still logical, pero minsan kahit logic may exceptions. Wow. So, I'm an exception? Definitely. Nagkibit balikat si Samantha. Sabihin mo na lang kasi, na tama ako, hindi nakakabawas sa pride mo yun. Huminga ng malalim si Bernard, saka tumingin diretso sa mga mata ng babae. Tama ka. Hindi ko man gusto aminin nun. Pero I've been thinking about what you said. About me being irresistible. No. About commitment. About choosing to stay even when it's not perfect. You were right. Love isn't a guarantee. But that doesn't mean it's not worth trying. Napahinto si Samantha at kita sa mata niya ang pag-aalinlangan. Pero mas nangingibabaw ang pagtataka. So, what are you trying to say, Bernard? I'm saying maybe I'm ready to take that risk with you. Halos hindi makapaniwala si Samantha. Okay, wait. Who are you? At anong ginawa mo kay Bernard? Bahagyang napatawa ang lalaki. Isang bihirang tagpo para sa isang kagaya niyang seryoso sa lahat ng bagay. I know, shocking. Pero habang pinapanood kita nito mga nakaraang araw, habang kasama ka at ang mga bata, lalo na kapag ang kulit nila Basti at Tala, at ang pagiging maarte ni Anya. Uy, di maarte si Anya. She is just expressive. That's exactly what I mean. You drive me crazy sometimes, but I find myself wanting to be around you more, even when I don't understand everything. Lumambot ang ekspresyon ni Samantha. Bernard. Seryoso ang tono niya nang muling magsalita. Maybe marriage is still off the table for now. I won't pretend I've changed overnight. But if taking the risk means choosing you, then maybe it's a risk I'm willing to take. So, does this mean may chance na yung mga anak natin na lumaking may complete family? I won't promise perfection, Samantha. But I'll show up every day. And if you let me, I'll try to be the kind of man you deserve. You already are, Bernard. Kahit di mo pa alam. Tumayo si Bernard at inalalayan siyang tumayo rin. Come on, you need to rest. Doctor's order. Habang inaakbayan to ni Bernard papunta sa kwarto, hindi napigilan ni Samantha ang magbiro. Doctor's orders or Bernard's rules. Ngumiti ang lalaki nang matulungan niya itong humiga. Let's say, a mix of both. Napatawa si Samantha at sinandal ang ulo sa unan. Well, if this is what risk feels like, parang hindi na ako takot. Hinawakan ni Bernard ang kamay niya saglit, saka binitiwan bago tuluyang humiga. Me too. Biglang bumukas ang pinto. Mommy! Sabay-sabay na sigaw ng 6 na boses na pinangunahan ni Anya. Si Kuya Enzo na naman po, di marunong mag-share. Reklamo ni Anya habang hawak ang stuffed toy na kalahating sinunggaban ni Enzo. Hindi totoo yan. Siya kumuha ng dinosaur ko. Luna, nasaan ang pajama pants mo? Akala ko po shorts day. Sagot ni Luna at proud pa sa sarili. Si Basti po hindi nag-toothbrush. Mami, may tanong ako. Kapag kinasal kayo ni Daddy, ibig sabihin po pwede na kami mag-order ng pizza kahit gabi? Nagkatinginan sina Bernard at Samantha. Valid question. Aba, so pizza lang pala hinihintay niyo, hindi yung wedding? Well, also ice cream. Sabay-sabay ulit silang sumagot. Nagkatinginan sina Bernard at Samantha at parehong napapailing habang pinipigilan ng ngiti. Okay, time out. Isa-isa lang. Jiro. Yes, may chance na makapag-order kayo ng pizza. Pero hindi yan ang batayan ko ikakasal kami o hindi. Eh di mag-propose ka na, Daddy. Aba, teka lang. Natatawang sambit ni Bernard. Pwede ba magpahinga muna si Mommy bago niya siya gawing wedding coordinator? Hindi pa ka nagsasabi ng yes. At isa pa, wala pa naman siyang sing-sing. So, no proposal, no pizza, no wedding, case closed. Mommy! Unfair yan! Si Daddy parang ready na oh. Sabay turo kay Bernard na tila nahuli sa akto. Oo nga. Tsaka tagal niyo na pong magkaaway tas bati na kayo, di ba? Tapos kami rin, walang ice cream tuwing gabi. Mas mahalaga pa talaga sa inyo ang ice cream? Kaysa sa feeling sa mga magulang niyo? Kunwaring reklamo ni Samantha. Habang nakakunot ang noo.
Feelings is temporary, Mommy. Ice cream is forever. Seryosong sagot ni Enzo. Tinaas ang isang daliri na parang abogado. Nagtawanan ang buong pamilya. Ang tiwala, hindi basta-basta binibigay, kahit sa mga pinakamalapit sa'yo. May hangganan ng tiwala at hindi ibig sabihin na dahil tumulong sa'yo ang isang tao, karapat-dapat na siya sa buong pagkatao mo. The end.